mata ay nanlilisik. Nakikita niya ang pagpintik ng ugat salik nito. Naamoy niya ang pawis at pagod nito. Naririnig niya ang bawat tibok ng puso nito na parang isang awit. Dugo, laman, init. Ang masalita ay bumulong sa kanyang isipan. Ikinuyom niya ang kanyang nga kamao, ang kanyang nga kuko ay bumaon sa kanyang nga palat. Hindi, bulong niya sa sarili. Hindi ako. Kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa makalasap siyang sarili niyang dugo. Ang metalikong lasa ay isang sampal sa kanyang pagkatao, isang paalala ng panaginip. Ngunit sa halip na pigilan ang gutom, tila lalo pa itong naalap. Napayuko siya sa sakit. Ang kanyang likod ay biglang nangalay, na parang may gustong pumunit mula sa loop. Sa kanilang bahay, napasuka ng dugo si Elara. Bumaksa siya sa sahig. Ang kanyang nga kamay ay nanginginig. Ang enerhiya na kanyang ipinapadala kay Rico ay parang tubig na ibinubuhos sa isang lalagyang walang katapusang butas. Masyadong malakas ang sumpa. Masyadong malakas ang pagising nito. Napahawa siya sa dibdib. Ang bawat hininga ay isang pakikibaka. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Rico, lumaban ka. Bulong niya sa kawalan. Bago siya tuluyang nawalan ng malay sa sahig, sa tabi nga altar na ang insenso ay unti-unti nang namamatay. Sa gubat, ang proteksyon na ipinadala ni Elara ay biglang naglaho. Naramdaman ito ni Rico na parang isang malamig na hampas ng hangin. Ang init na bumabalot sa kanya ay nawala at ang lahat ng pandaman niya ay bumalik ng may dobleng lakas. Ang ingay, ang amoy, ang gutom. Tumingala siya. Ang kanyang nga mata ay nanlilisik pa rin sa direksyon ng maksasaka na papalayo. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay sumisigaw na habulin ito, natapusin ang pangangailangang sumisira sa kanya. Hindi. Pilit niyang sabi, ang kanyang boses ay garalgal at hindi na halos boses ng tao. Pinilit niyang tumayo at tumakbo, ngunit hindi papalayo sa maksasaka, kundi papalayo sa sarili niya. Tumatakbo siya pabalik sa direksyon ng kanilang bahay. Bawat hakbang ay isang laban sa kanyang sariling katawan. Ang kanyang mabinti ay gustong lumiko, gustong habulin ang biktima. Ngunit ang kanyang isipan, ang natitirang bahagi ng pagiging si Rico, ay lumalaban. Bumaksak siya sa lupa, gumugulong sa matuyong dahon, humagulhol hindi dahil sa sakit ng katawan kundi sa sakit ng kaluluwa. Nang sa wakas ay tumigil siya. Nasa gilid na siya ng isang maliit na sapo. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa tubig, lumilikha ng isang perpektong salamin. Nanginginig. Dahan-dahan siyang gumapang palapit sa tubig. Gusto niyang makita. Kailangan niyang makita. Yumuko siya at tiningnan ang kanyang reflection. Sa isang iglap, ang nakatingin pabalik sa kanya ay ang kanyang sariling mukha si Rico, ang barbero, ang asawa, ang lalaking puno ng takot. Ngunit sa susunod na iglap, ang imahe ay nagbago. Ang kanyang mata, hindi na ito kulay kape. Ang ito ay nagliliyap na pula, na parang dalawang baga ng apoy. Ang kanyang balikat ay tila mas kurbado. Ang kanyang likod ay nakayuko. At nang ibuka niya ang kanyang bibig sa gulat, ang ngipin na nakita niya sa salamin ng tubig ay hindi na sa kanya. Matalas ang ito, mapangil na handang pumunit ng laman. Isang ngisi ang gumuhit sa mukha ang refleksyon, isang ngising hindi niya kontrolado, isang ngising punong kasamaan at purong-purong gutom, isang ngisi na nagsasabing, nandito na ako. Napasigaw si Rico at umatras palayo sa tubig na parabang ang sarili niyang refleksyon ay isang halimaw na atake sa kanya. Humiga siya sa lupa, nanginginig, umiyak at niyayakap ang kanyang sarili. Sinusubukang pigilan ang isang bagay na nasa loop na. Alam na niya ngayon, ang halimaw ay hindi darating. Narito na ito at siya ito. Nagising si Elara sa malami na sahig. Ang kanyang ulo ay kumikirot at ang kanyang katawan ay nanghihina na parang isang basahan. Ang amoy ng namatay na insenso at natuyong dugo ay bumati sa kanya. Ilang oras siyang walang malay? Agad siyang napabangon. Hindi inalintana ang sakit. Si Rico. Sumilip siya sa labas. Gabi pa rin. Madilim ang paligid.
Ngunit ang katahimikan ay nabasa ng nga boses na naalala at mga umiyak na tuno mula sa di kalayuan. May nangyari na namang masama. Lumabas siya ng bahay. Ang kanyang puso ay kumakabo sa takot na baka si Rico ang dahilan ng kaguluhan. Ngunit ang mataw ay hindi nakatingin sa direksyon ng gubat. Nakakumpol sila sa harap ng bahay ni Mang Cardo, isa sa mga regular na customer ni Rico. Ang asawa ni Mang Cardo, si Aling Lita, ay humahagulgol sa gitnang kalsada. Ang kanyang sigaw ay puno kan pakihinapis. Ang anak ko, ang aking munting ana, nawawala siya. Nalamig si Elara, isang bata. Ayon sa mga nausap-usap na kapitbahay, naglalaro lang daw si Ana sa kanilang bakuran bago magtakip silim. Nang tawagin ito ni Aling Lita para sa hapunan, wala na ito. Ang tanging naiwan ay ang kanyang paboritong trumpo nakahiga sa lupa malapit sa kanilang tarangkahan. Si Elara ay napatingin sa direksyon ng gubat. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Hindi ito si Rico. Ito ay trabaho ng isang taong tuso at walang puso. Ito ang Pine, ang moy niya. Habang ang makalalakihan ng baryo ay naorganisa para mahanap, isang boses ang umangat mula sa karamihan. Isang boses na malumanay ngunit may lason. Nakapatata ka? Hindi ba? Sabi ni Kael na lumitaw mula sa anino. Ang kanyang mukha ay nagpapahaya ng peking pealala. Una, ang kamaanak na asawa na ating albularya. Ngayon, isang batang walang kalaban-laban. Tila ang kasamaan ay lalong lumalakas habang ang ating tagapagtanggol ay nanghihina. Lahat ng mata ay napunta kay Elara. Ang kanilang tingin ay hindi na punong respeto, kundi ngang pagdududa at takot. Ano ang ibig mong sabihin, Kael? Tanong ni Mang Cardo. Ang ama ng nawawalang bata, ang kanyang mata ay namumula sa galit at paalala. Nagtatanong lang naman, sagot ni Kael. Itinaas ang kanyang makamay na parang sumusuko. Ang isang albularya ay kumukuha na lakas mula sa balanse ng baryo. Kung ang baryo ay nagugulo, hindi ba dapat ay mas lumalakas siya para protektahan tayo? Pero bakit tila kabaliktaran ang nangyayari? O baka naman, ang kaguluhan mismo ang napapalakas sa kanya? Ang salita ni Kael ay parang mabuto ng lason na itinatanim sa isipan ng mataong baryo. Ang kanilang takot ay naghahanap ngang mapakbibintangan at si Elara sa kanyang pagiging misteryosa at sa kanyang panghihina ay naging perpektong target. Zinong galing? Sigaw ni Elara, ngunit ang kanyang boses ay mahina, walang lakas. Bakit hindi mo kami matulungan? Sigaw ng isang babae mula sa karamihan. Nasaan ang asawa mo? Sigaw ng isa pa. Bakit siya nagtatago? Ang akusasyon ay parang mabatong ibinabato sa kanya. Si Elara ay napapalibutan, hindi nga halimaw, kundi nga taong dati niyang pinoprotektahan. Ang kanilang mukha ay pinangit ng takot at galit, mas nakakatakot kaysa sa anumang aswang. Patahimikin ninyo siya, sigaw ni Mang Cardo. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan lang nawala. Kung hindi niya kayang iligtas ang anak ko, baka siya ang dahilan kung bakit nawawala ito. Isang dagundong ng paksang-ayon ang narinig. Ang malalaki ay nagsimulang dumampot ng mabato at mapiraso ng kahoy. Ang mababay ay sumisigaw ng masumpa. Ang karamihan ay naging isang halimaw na may iisang isip, sirain ang mangkukulam. Tigilan niyo yan, sigaw ni Elara. Ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa ingay. Sa gitnang kaguluhan, isang pamilya na tuno ang narinig ni Elara. Isang ungol na puno ng sakit at pagbibigil. Napatingin siya sa madilim na eskinita sa tabing kanyang bahay. Sa isang saglit nakita niya siya, si Rico. Nakatayo sa anino. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang mata ay nagliliyap na pula. Nakatingin siya sa karamihan. Sa mga taong nakbabanta sa kanyang asawa at isang mababang ungol ang muling kumawala mula sa kanyang lalamunan. Ang sumpasalop niya ay gustong kumawala, gustong protektahan ang kanyang kabiya. Nakatinginan sila ni Rico sa gitnang kaguluhan. Nakita ni Elara ang paghihirap sa kanyang mata, ang digmaan sa pagitan ng pagiging tao at pagiging halimaw. At alam ni Elara na kung papatayin na mataong baryo si Rico sa kanyang kasalukuyang estado,
o kung papakawalan ni Rico ang halimaw para iligtas siya sa parehong sitwasyon, talo na sila, talo na si Kael. Biglang, si Kael ay humabang pasulong, itinaas ang kanyang kamay para patahimikin ang lahat. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang bagay, ang trumpo ni Ana. Mga kaibigan, sabi niya, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, ang galit ay hindi makakabalik sa bata. Kung gusto niyong mabalik si Ana, kailangang harapin ng albularya ninyo ang tunay na halimaw. Itinuro niya ang isang direksyon palayo sa baryo. Sa lumang sementeryo, sa ilalim ng punong ng balete ngayong gabi. Ang kanyang mata ay nagtakpo sa mata ni Elara, isang tinging puno ng tagumpay. Ito ay isang hamon, isang bitak. At alam ni Elara na wala siyang papipilian kundi ang pumasok dito para iligtas ang bata at para ilayo ang atensyon ng lahat kay Rico. Tumingin siyang muli sa eskinita, ngunit wala na si Rico. Naglaho na ito sa dilim. Umatras si Rico pabalik sa kadiliman. Ang kanyang puso ay parang pinupukpok ng 1,000 martilyo. Ang masigaw mataong baryo, ang maakusasyon laban kay Elara, ang hamon ni Kael, lahat ay umugong sa kanyang tainga, isang simfoning kabaliwan. Nakita niya ang takot at determinasyon sa mga mata ni Elara. Alam niyang pupunta ito sa sementeryo, pupunta ito sa bitak. At siya, ang dahilan ng lahat ng ito, ay walang magawa kundi magtago sa dilim na parang isang duwag. Hindi, bulong niya sa sarili. Ang ungol na kumawala sa kanyang lalamunan kanina ay nakiwan ng isang nanginginit na pakiramdam. Ang halimaw ay gustong lumabas, gusto nitong protektahan si Elara. Gusto nitong pumatay. Pumasok siya sa liko ng kanilang bahay. Sa barberya na ngayon ay parang isang dayuhang lugar. Ang amoy ng sabon at pulbos ay hinaluan ng amoy ng kanyang sariling takot. Gusto niyang pigilan si Elara, ikulong ito sa bahay kung kinakailangan, ngunit alam niyang huli na ang lahat. Ang kanyang kasinungalingan, ang kanyang pagtatago ay nagtula sa kanila sa puntong ito. Maya-maya, narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto sa harap. Sumilip siya sa bintana. Nakita niya ang anino ni Elara na mabilis na naglalakad palayo sa baryo patungo sa direksyon ng lumang sementeryo. Nag-isa. Isang alon ng kawalan ng peasa ang bumalot kay Rico. Napasuntok siya sa pada. Ang sakit sa kanyang buko ay walang-wala kumpara sa sakit sa kanyang dibdib. Bakit siya naging ganito? Isang mahina, isang pabigat, isang sumpa. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Bulong niya sa kanyang sarili, punong pagkamuhi. Hindi mo iyan kasalanan. Isang boses ang sumagot mula sa dilim ng barberya. Malami at may paakit. Napalingon si Rico. Ang kanyang katawan ay agad na nanigas. Sa sulok, kung saan nakatayo ang luma niyang upuan ng barbero, may isang imahe na nabubo sa salamin na nakasabit sa pader. Hindi ito refleksyon. Ito ay isang bintana. At sa bintanang iyon, nakatayo si Kael. Ngumingiti. Paano? Bulong ni Rico. Ang mahika ay may maraming landas, barbero. Sabi ni Kael. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa maliit na silid. At lahat ng landas sa Hagonoy ay patungo sa akin ngayon. Tumingin si Kael sa kanya na may halong awa at pakasuklam. Tingnan mo ang sarili mo. Nagtatago sa dilim habang ang iyong matapang na asawa ay naglalakad patungo sa kanyang kamatayan dahil sa iyo. Manahimik ka. Sigaw ni Rico. Ngumisi si Kael. Gusto mo bang makita? Itinaas niya ang kanyang kamay at ang imahe sa salamin ay nakbago. Hindi na si Kael ang nakikita ni Rico. Nakikita na niya ngayon ang lumang sementeryo, ang mapuntot na nababalutan ng lumot, ang malaking puno nga balete na ang maugat. Ay, parang maahas na gumagapang sa lupa. At si Elara. Nakatayo siya sa gitna, ang kanyang mukha ay maputla sa liwanag ng buwan. Pagkatapos, mula sa likod na mapuntot, mula sa kadiliman, lumabas sila. Mga anino. Mga aninong gumagalaw na parang mga hayop, nakayuko, gumagapang, umuungol. Si Tio Andoy. Ang iba pa niyang kamaanak na pinakawalan ni Kael.
Ang kanilang nga mata ay pula, ang kanilang nga bibi ay naglaawe. Pinalibutan nila si Elara. Hindi, sigaw ni Rico. Idinikit ang kanyang makamay sa salamin na parabang kaya niyang pasukin ito. Tingnan mo ng mabuti, Rico, sabi ni Kael. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Tingnan mo kung paano siya madudusa. Tingnan mo kung paano siya mapupunit-punit. Lahat dahil sa kahinaan mo. Lahat dahil sa paibig niya sa isang halimaw na tulad mo. Ang salita ni Kael ay parang magkusilyong tumutusok sa puso ni Rico. Ngunit ang imahe, sa salamin ang siyang huling tumula sa kanya sa bangin. Nakita niyang umatake ang isa sa manilalang. Itinulak nito si Elara at bumaksa siya sa lupa. Isang bagay ang nabali sa loop ni Rico. Hindi buto. Hindi kalamnan. Isang bagay na mas malalim. Ang huling hibla ng kanyang papipigil. Ang huling pada na naghihiwalay sa tao mula sa halimaw. Isang init ang biglang kumalat sa kanyang buong katawan. Isang apoy na nasimula sa kanyang tiyan at umakyat sa kanyang dibdib, sa kanyang lalamunan. Isang sakit na hindi niya panaramdaman kailanman. Isang sakit na nakakabalif. Napayo ko siya. Ang kanyang mabuto ay nasimulang tumunok. Umaalati na parang nababaling sanga. Ang kanyang makalamnan ay kumibot at umumbo sa ilalim ng kanyang balat. Binabago ang kanilang anyo. Napunit ang kanyang damit sa likod habang ang kanyang gulugot ay biglang kumurba. Yumuyuko na parang isang hayop. Ang kanyang nga daliri ay humaba. Ang kanyang nga kuko ay tumigas at tumulis. Naging nga garas na kumamot sa sahig na kahoy. Sumisigaw siya. Ngunit ang sigaw na lumabas ay hindi na sigaw ng isang tao. Ito ay isang ungol na punong primordial na galit. Isang atungal na nakpayanik sa buong bahay. Isang tuno na nakpatigil sa makulisap sa labas at nakpatindik sa balahibong mahayop sa gubat. Itinaas niya ang kanyang ulo. Sa salamin, hindi na niya nakita ang imahe ni Elara. Ang nakita niya ay ang sarili niyang pababago. Ang kanyang muka ay humahaba. Ang kanyang panga ay lumalapat. Ang kanyang ngipin ay tumutubo, nagiging pangil, at ang kanyang ang kanyang mga mata ay nagliliyap sa dalisay na pula. Ang imahe ni Kael sa salamin ay napalitan ng isang ngising puno ng tagumpay bago tuluyang mabasa ang salamin dahil sa lakas ng kanyang atungal. Ang sakit ay nawala. Napalitan ito ngang isang bagay na iba, kapangyarihan, at isang naumapaw, hindi mapigilang. Gutom. Ang nilalang na dating si Rico ay umangat. Ang mata nito ay nakatuon sa direksyon ng sementeryo. Ang isip nito ay may isang layunin. Sumipa ito ng malakas sa pada ng barbaya na parabang gawa lang ito sa papel. Ang makahoy ay iro ay lumipat. At sa ilalim ng mapulang liwanag ng buwan, isang anino ang lumabas mula sa butas, isang aninong kubo, mabilis at nakakatakot. Tumatakbo ito patungo sa sementeryo, hindi na sa dalawang paa kundi sa apat, isang halimaw na pinakawalan, isang sumpa na nagising. Ang dugo ay sumisigaw, at nayon handa na itong maningil. Ang lumang sementeryo ay naging isang arena ang kamatayan. Nakatayo si Elara sa gitna, ang kanyang hininga ay putol-putol. Sa paligid niya, ang kanyang kawe ay dahan-dahang lumalapit. Hindi na sila ang taong kilala niya. Ang kanilang mga mata ay walang laman, ang kanilang mga bibig ay naglalawe, at ang kanilang mga kilos ay parang sama gutom na lobo. Ito ang gawa ni Kael, makatawang walang kaluluwa, pinapatakbo lamang ng isang uhaw sa dugo. Andoy, lito, bulong ni Elara, sinusubukang abutin ang anumang natitirang bahid ng kanilang pagkatao. Labanan niyo yan, ngunit ang tanging sagot na nakuha niya ay isang sabay-sabay na ungol. Sinimula ni Elara ang kanyang depensa. Bumuno siyang isang mali na supo na asin mula sa kanyang baywang at iwinisi ito sa isang bilo sa paligid niya. Sa ngalan ng maninuno, hindi kayo makakapaso, sigaw niya. Nangunang sumugot ang isa sa manilalang na dating pinsan ni Rico. Ito ay tumasik pabalik na parang tinamaan ng isang hindi nakikitang pada nang tumama ito sa bilo ng asin. Ngunit marami sila at siya ay nanghina. Bawat orasyon na kanyang binibikas, bawat gramo ng enerhiya na kanyang ginagamit
ay parang pakuha mula sa isang balon na malapit ng matuyo. Ang koneksyon niya kay Rico, ang pagpipigil niya sa sumpa nito kanina ay halos umubos sa kanya. Isa-isang sumusugot ang nilalang. Binabangga ang kanyang harang na mahika. Sa bawat pabangga, nararamdaman ni Elara ang pagyani sa kanyang kaluluwa. Nakakaroon ng malamat ang kanyang depensa. Lumitaw si Kael mula sa likod ng malaking puno ng baleta. Pumapalakpak ng dahan-dahan. "Bravo, Albularia! Bravo!" sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Isang kahangahangang pagtatanghal. Ngunit hanggang kailan mo kayang mapanggap na malakas ka? "Hindi ka magtatagumpay, Kael," sigaw ni Elara. "Oh, pero natagumpay na ako," sagot ni Kael. Isang masamang ngiti ang gumuhi sa kanyang labi. "Ang kailangan ko lang ay hintayin kang mapagod at pagkatapos, papanorin kitang maging pagkain nila." Si Tio Andoy, na mas malaki at mas malakas kaysa sa iba, ay sumugo ng buong lakas. Ang kanyang pabangga sa harang ay nadulot ng isang malakas na tunog at napasigaw si Elara sa sakit. Ang bilo ng asin ay nabasag. Wala na ang kanyang protection. Umatras si Elara. Natisot sa isang nakausling ugat ng puno at bumaksa sa lupa. Ang nilalang ay papalapit na. Ang kanilang anino ay tumatakip sa liwanag ng buwan. Ang amoy ng nilang hininga, na amoy bulot na laman, ay bumalot sa kanya. Ito na ang katapusan. Ipinikit niya ang kanyang mata, hinihintay ang sakit, ang pangil ang dilim. Ngunit hindi sakit ang dumating. Isang atungal na mas malakas, mas mabangis, at mas nakakakilabot kaysa sa pinasama-samang ungol ng umaatake sa kanya. Isang tunog na nakpayani sa lupa at nakpatigil sa lahat. Idinilat ni Elara ang kanyang mata. Isang anino ang lumundak mula sa kadiliman ng gubat. Napakabilis na tila isa lang itong guhi sa hangin. Bumasa ito sa gitna nila. Sa pagitan ni Elara ang mga halimaw. Nang ito'y tumayo, nakita ni Elara ang anyo nito sa liwanag ng buwan. Ang kubo nitong likod, ang mahahabang braso at binti, ang mamatatalas na garas, ang mamatang pula na nagliliyap sa galit, ang sigbin, ang halimaw mula sa tala-arawan ng kanyang lolo, ang bangungot na ginugo niya ang kanyang buong buhay na sinusubukang pigilan, si Rico. Ngunit ang sigbin ay hindi lumingon sa kanya. Ang mata nito ay nakatuon sa nilalang na nakapalibot sa kanila. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pag-alinlangan sa isip ni Elara. Hindi ito sumugot para saktan siya. Sumugot ito para iligtas siya. Ang sigbin Rico ay napakawalang isa pang atungal at sumugot. Ang sumunod na nangyari ay isang eksena mula sa pinakamalalim na hukay ng impyerno. Isang ipo-ipo ng gagaras at pangil. Ang sigbin ay gumalaw ng may bilis at kalupitan na hindi kayang tapatan ng alagad ni Kael. Pinunit nito ang lalamunan ng isa. Binali ang likod ng isa pa. Ang tuno na babaling buto at napupunit na laman ay umaling-aungaw sa sementeryo. Kasabay ng mahuling, desperadong ungol ng mabiktima nito. Ang dugo ay tumalsik sa mga lumang lapida. Ginagawa itong pula at makintap sa ilalim ng buwan. Si Elara ay nakatingin lang, hindi makagalaw. Isang halo ng takot at pagkamangha ang nararamdaman. Ang halimaw na kinatatakutan niya ay ang kanyang tagapagligtas. Ang sumpang kinamumuhian niya ay ang tanging pag-asa niya. Sa loob ng ilang saglit, tapos na ang lahat. Ang makamaanak ni Rico ay nakahanusay sa lupa, mabasa na manika, wala ng buhay. Ang sigbin ay tumayo sa gitna ng mabangkay. Ang dibdib nito ay umaangat at bumababa sa mabilis na paghinga. Dugo ang tumutulo mula sa kanyang pangil. Tumingin si Kael mula sa kanyang pinagtataguan. Hindi na nangungutya. Ang kanyang mukha ay punong kasabikan. Oh, iyan na nga, sigaw niya. Mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Ang perpektong sandata. Sinimulan ni Kael ang isang panibagong orasyon. Ang kanyang makamay ay gumagawa na makakaibang senyas sa hangin. Akin ka ngayon, halimaw. Sundin mo ako, patayin mo ang albularya. Naramdaman ni Elara ang pababago sa hangin. Isang madilim na enerhiya ang pumalibot sa sigbin. Ang halimaw ay nanigas.
At pagkatapos ay dahan-dahan itong lumingon. Ang pulang mata nito ay nakatiting ngayon ng diretso sa kanya. Ang pagiging pamilyar, ang bahit ni Rico ay nawala. Ang tanging naroon ay ang purong-purong gutom ng sumpa na ngayon ay nasa ilalim ng kontrol ng isang mangkukulam. Umungol ang sigbin, isang tuno na nangangako ng sakit. At dahan-dahan, humakbang ito papalapit kay Elara. Dilim, pula, gutom. Iyon lang ang mundo ni Rico. Isang pulang ulap ang bumabalot sa kanyang isipan at sa gitna nito, isang boses ang paulit-ulit na nautos. Patayin, patayin, patayin. Ang boses ni Kyle. Ang kanyang katawan ay hindi na sa kanya. Gumagalaw ito ng kusa. Bawat hakbang ay papalapit sa isang anino sa lupa. Isang aninong pamilyar, isang amoy na kilala niya. Si Elara, isang bahagi niya, isang maliit na piraso ngang pagiging si Rico na nakatatago sa pinakasulok ng kanyang isipan ay sumisigaw, tumigil ka, huwag. Ngunit ang kanyang sigaw ay parang isang bulong sagit ng isang bagyo. Ang kapangyarihan ng mangkukulam at ang uhaw ng sumpa ay mas malakas. Ang kanyang magaras ay nakahanda. Ang kanyang mapangil ay naglalawi. Isang hakbang na lang, isang talon, at ang lahat ay matatapos na. Ngunit nang itaas niya ang kanyang ulo para sa huling pagsugod, nakita niya ang mukha nito. Ang mukha ni Elara. Hindi takot ang nakita niya rito. Naroon ang takot, ngunit may mas nangingibabaw, pag-ibig at pagtitiwala. Kahit na siya ay isang halimaw na handa ng pumatay, ang mamata ni Elara ay nakatingin sa kanya na parang nakikita pa rin nito ang lalaking minahal niya. Rico, lumaban ka, ang boses niya. Hindi niya ito narinig sa kanyang tainga kundi sa kanyang isipan. Isang sinulit ng liwanag sa gitna ng pulang kadiliman. Ang imaheng iyon, ang boses na iyon ay parang isang basak sa kontrol ni Kyle. Sa isang iglap, dalawang makasalungat na utos ang naglalaban sa loob niya, ang utos ni Kyle na pumatay, at ang sarili niyang pananais na protektahan si Elara. Napatungal ang sigbin, isang tunog ng pakalito at matining sakit. Napahawa ito sa kanyang ulo, ang garas nito ay halos bumaon sa sarili nitong bungo. Ang katawan nito ay nagsimulang manginig, hindi makontrol. Nakita ni Elara ang pagbabago, nakita niya ang paglaban. Sa gitna ng anyo na halimaw, nakita niya ang kanyang Rico, nakikipabuno sa isang di maang hindi kayang makita ng mata. Ito na ang kanyang pagkakataon. Isang pagkakataon na napakaliit at napakamapanganib. Ngunit ito na lang ang natitira. Hindi niya kayang sirain ang sumpa. Masyado na itong malalim, masyadong luma. Ngunit may isang ritual na itinuro sa kanya ang kanyang lola. Isang ritual na ipinabawal dahil sa napakataas na halaga nito. Isang ritual ng paglilipat, ang huling alay. Mabilis siyang kumilos. Habang ang sigbin ay abala sa sarili nitong pagdurusa, bumuno si Elara ng isang bagay mula sa isang nakatagong bulsa sa kanyang saya. Isang punyal! Hindi ito ordinaryong punyal! Ang talim nito ay gawa sa pinakintap na buto at ang hawakan ay binalutan ng maugat ng puno ng balete. Isang sagradong gamit na ipinapasa sa kanilang lahi. Tumingin siya kay Kyle. Nakatayo ito, nagulat sa paglaban ni Rico at nagsisimula na muling bigkasin ang kanyang nga orasyon para palakasin ang kanyang kontrol. Wala na siyang oras. Gumawa siyang isang desisyon na masakit pa sa kamatayan. Patawarin mo ako, mahal ko, bulong niya sa hangin. Walang pealinlangan. Itinara ni Elara ang punyal sa sarili niyang tagiliran. Isang matalas na sakit ang gumuhit sa kanyang katawan at naramdaman niya ang mainit na dugo na dumadaloy sa kanyang damit. Ngunit hindi niya ininda ang sakit. Kailangan niya ang kanyang sariling dugo. Ang dugo ng isang albularya. Ngayon na sigaw ang boses ni Elara sa kanyang isipan. Ang sigaw na iyon ay nabigay sa kanyang lakas. Ginamit niya ang lahat ng natitirang hiblang kanyang pakataw para labanan ang kontrol ni Kyle. Sa isang huling, despradong pagsisikap, binali niya ang kontrol ng mangkukulam.
Ngunit hindi niya ibinaling ang kanyang mata kay Elara. Ibinaling niya ito kay Kael. Sa isang atungal na punong-purong galit, ang Sigbin ay tumalon hindi patungo kay Elara, kundi patungo sa mangkukulam. Nagulat si Kael. Hindi niya inaasahan ito. Huli na nang sinubukan niyang gumawa ng isang harang. Ang Sigbin ay bumagsak sa kanya na parang isang bulalakaw. Hindi, sigaw ni Kael. Habang ang mag-aras ni Rico ay dumadapo sa kanyang dibdib. Ngunit may isang huling alas si Kael. Habang bumabaksa, ang kanyang mata ay nagliyap sa itim na apoy. Kung mamamatay ako, umungol siya, isasama kita. Isang itim na enerhiya ang pumulupot sa kanyang kamay. Handang pasabugin at sirain ang lahat sa paligid nila, kasama na ang kaluluwa ni Rico. Ito na. Habang si Rico at Kyle ay naglalaban sa bingit ng kamatayan, tumakbo si Elara. Kahit na nalalabo ang kanyang paningin dahil sa pakawalaan dugo, tumakbo siya patungo sa kanila. Rico, sigaw niya. Lumingon ang Sigbin sa isang saglit. Ang pulang mata nito ay muling napakitang bahit ng pakilala. Iyon lang ang kailangan ni Elara. Hinugot niya ang duguan niyang punyal mula sa kanyang tagiliran at gamit ang huling lakas niya, itinara ito ng buong puso sa dibdib ng Sigbin. Isang nakakabinging katahimikan. Pagkatapos, isang liwanag. Ang punyal ay nasimulang maaniningning, isang puting liwanag na nakakasilaw. Ang sumpa, ang madilim na enerhiyang Sigbin ay parang tubig na hinihigo mula sa katawan ni Rico papasok sa talim ng punyal. Ang atungal ng Sigbin ay naging isang sigaw ng sakit, ngunit ito rin ay isang sigaw ng paglaya. Ang itim na enerhiya sa kamay ni Kael ay nawalan ng target. Ang sumpa na dapat niyang pasabugin ay nawawala na. Sa kanyang pagkabigla, hindi niya nakita ang huling paatake. Ginamit ni Rico sa huling sandali ng kanyang lakas bilang isang halimaw, ang kanyang garas para tapusin ang buhay ng mangkukulam. Ang liwanag mula sa punyal ay lalo pang tumindi bago ito biglang namatay. Ang katawan ni Rico ay bumasa sa lupa, unti-unting bumabalik sa kanyang anyong tao. Ang punyal ay nahulog mula sa kanyang dibdib. Ang dating puting buto nito ay ngayon ay kulay itim na parang uling walang kislap, patay. Si Elara ay bumaksa sa kanyang tuhod. Ang kanyang lakas ay tuluyan ng naubos. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manlamig. Gumapang si Rico, palapit sa kanya. Ang kanyang katawan ay punong sugat, ngunit siya na ulit. Tao na ulit. Niyakap niya ang kanyang asawa. Elara, bakit? Umiyak niyang tanong. Ngumiti si Elara, isang mahinang ngiti. Inangat niya ang kanyang nangingini na kamay at hinaplos ang kanyang pisngi dahil ngayon malaya ka na. Ang kanyang mata ay dahan-dahang pumikit at ang kanyang kamay ay bumaksak mula sa kanyang mukha. Ang punyal na naglalaman ng lahat ng kapangyarihan ng sumpa ay nakahiga sa damuhan, malamig at walang buhay. Hindi, humagulgol si Rico habang niyuyugyo ang walang malay na katawan ni Elara. Hindi mo ako pwedeng iwan, hindi ngayon. Ang katahimikan ng sementeryo ay nakakabingi. Ang buwan ay naktago sa likod ng maulap na parabang ayaw nitong masaksihan ng trahedya. Para kay Rico, ang kalayaan ay may lasa na abo. Mas gugustuhin pa niyang maging halimaw habang buhay kaysa mawala si Elara. Ngunit pagkatapos sa gitna ng kanyang pagdadalam hati, isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Ang magabi na pinapanot niya, si Elara na gumagawa ng kanyang magagamot. Ang pangalan ng halaman na kanyang naririnig. Ang maorasyon na kanyang isinasaulo ng hindi sinasadya. Isang mali na ningas ng peasa ang sumibol sa kanyang dibdib. Maingat niyang binuhat si Elara. Ang kanyang katawan ay magaan na parang isang dahon. Gamit ang lakas na hindi niya alam na mayroon pa siya, nagsimula siyang maglakad pabalik sa baryo. Ang bawat hakbang ay isang pagsubok, ngunit ang imahe ng mukha ni Elara ang napatuloy sa kanya. Pagdating sa kanilang bahay, isinara niya ang pinto sa mundo. Inihiga niya si Elara sa kanilang kama at sinimulan ang isang ritual na nakita lang niya sa malayo.
Kumuha siya nga dahon ng bayabas at nilaga ito para linisin ang kanya nga sugat. Kumuha siya nga ang ugat ng makahiya para sa sakit. At kumuha siya nga isang partikula na uri na kabute na itinatago ni Elara sa isang espesyal na garapon isang kabuting sinabi nito minsan na kayang ibali ang init sa isang lumalami na katawan. Ginawa niya ang lahat ng may panginginig, bumubulong ang mga salitang hindi niya lubos na naiintindihan. Umasa lang sa kanyang memorya sa kanyang despradong pag-ibig. Pinainom niya si Elara ng sabaw. Pinunasan ang kanyang no. Hinawakan ang kanyang kamay at hindi ito binitawan buong gabi. Ang maaraw ay naging linggo. Si Elara ay nabuhay, ngunit hindi na siya ang dating Elara. Ang ritual ay kinuha hindi lang ang kanyang lakas, kundi pati na rin ang isang bahagi ng kanyang kabataan. Ang kanyang itim na buho ay nakaroon nga hible nga puti. Ang kanyang balat ay nawalan ng kintap. Tila tumanday siya na 20 taon sa isang gabi lang. Si Rico ang naalaga sa kanya. Siya ang naging albularyo. Natuklasan niya na ang kaalaman na akala niya ay hindi niya pinapansin ay naugat pala sa kanyang isipan. Isang araw, nang sapat na ang kanilang lakas, kinuha nila ang itim na punyal at ang lumang baul. Pinulot ni Rico ang punyal. Malami ito sa kanyang palat, ngunit wala na siyang naramdamang kahit anong tawa, kahit anong gutom. Tahimik na ito. Inilagay nila ito sa loob ng baul, sa ilalim ng malumang talaarawan at isinara ito ikinandado. Ang baryo Hagonoy ay dahan-dahang bumalik sa normal. Ang mabangkay sa sementeryo ay sinabing gawa ang isang ligaw na hayop. Ang pakawalan ni Kyle ay isang misteryo na walang sinumang gustong alamin. At ang nawawalang bata, si Ana, ay natagpuan sa gilid ng gubat kinabukasan, tulok at medyo naguguluhan. Ngunit buhay at walang galos. Ang tanging alaala ay isang masamang panaginip tungkol sa isang matangkat na lalaki. Lumipas ang mabuwan. Ang barbayo ni Rico ay muling nabukas. Si Elara, bagamat mahina, ay nakangiti na ulit. Ang kanilang bahay ay hindi na punong tensyon, kundi ng isang tahimik na pakunawa, isang kalungkutang pinagsasaluhan nilang dalawa. Isang umaga, may narinig silang iyak sa labas ng kanilang pinto. Nabusan nila ito may isang basket at sa loob ng basket nakabalot sa isang manipis na kumot ay isang sanggol, walang sulat, walang paliwanag. Isang batang iniwan ng tadhana sa kanilang pintuan. Nakatinginan sila. Isang tingin na puno ng lahat ng sakit na kanilang pinadaanan at ng isang bagong tanong. Inuwi nila ang bata, isang lalaki. Lumipas pa ang ilang taon. Ang sanggol ay naging isang batang lalaki na puno ng buhay at kuryosidad. Si Rico at Elara, na ngayon ay mukha ng isang matandang maasawa, ay masayang pinapanot siyang lumaki. Naging pamilya sila. Isang pamilyang nabumula sa maabong nga isang sumpa. Isang hapon, habang si Elara ay nagpapahinga, si Rico ay nakaupo sa branda, pinapanot ang kanyang anak na naglalaro sa bakuran. Masaya siya, payapa. Ngunit kung minsan, sa gabi, kapa ang lahat ay tahimik na, ang kanyang nga mata ay napupunta sa sulok ng kanilang silid kung saan nakatago ang lumang baul. Tiningnan niya ang kanyang anak na ngayon ay sinusubukang buksan ang isang maliit na kahon gamit ang isang piraso ang alambre. Ang kanyang nga mata ay naniningning sa kuryosidad. Isang ngiti ang gumuhi sa labi ni Rico. Ngunit ito ay isang ngiting may bahid ng pangamba. Ang pamana. Ano nga ba ang tunay na pamana na kanyang iwan? Ang paibig ba na nagligtas sa kanya at bumuo sa kanilang pamilya? O ang sumpa na tahimik na naghihintay sa loob ng isang nakakandadong baul na abang sa isang pares ng kamay na mapuso at mausisa na isang araw? Ay, maaring hindi sinasadyang pakawalan muli ang huling sigaw ng dugo. Hindi niya alam at sa kawalang katiyakan na iyon, natapwan niya ang kanyang kapayapaan at ang kanyang walang hanggang pagbabantay